sumasampalataya, sabi ng Panginoon, ang lahat ng sumasampalataya ay magpapatong ng kamay. Sino sumasampalataya? Yung sumasampalataya lang, yung hindi sumasampalataya, huwag kayong magpatong ng kamay, wala yung bisa. Sabi ni Kristo, ang lahat ng sumasampalataya bilang patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay magpapatong ng kamay at ang may sakit ay gagaling. Amen. Hallelujah. Bakit siya gagalingin? Bakit siya gagaling? Pagagalingin ng Diyos dahil sa pananampalataya. Amen. Amen. Patong ang kamay. Walang bayad ng kagalingan. Panginoon, pinapatong namin ang aming kamay Yes, sa babaeng Lord. ito na may sakit na cancer sa suso, sa breast. Yes, Lord. Pinalayas namin ang sakit Sa pangalan at ni sila Jesus, ay Lord. inuutusan Amen. namin lumaya sa katawang ito. In Jesus' name, Lord. Salamat, Panginoon, ikaw ang Salamat. magpapagaling. In Salamat, Jesus' Papa. name. Salamat. Amen. Amen. Hallelujah. Ito, makakaupo na po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Kayamanan. Kayamanan ko. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalapit ng awitin. Yung palang pagsamba sa Panginoon, isang kayamanan pala yun. Yes. Maawit pa lang tayo, nagbibigay na ang Panginoon ng tinatawag natin na revelation. Nagre-reveal na ang Panginoon sa atin. Sino sa inyo mayaman? Yung pag-awit pala sa Panginoon, pagsamba, isa yung kayamanan. Kasi hindi lahat ng tao ay nakakasamba sa Diyos. Yes. Ang pagsamba sa Diyos, yan ay kagalakan ng puso ng isang nilalang ng Diyos. Yes. Yung sa inyo naniniwala, nilalang tayo ng Diyos. Ay, yung hindi ka nilalang ng Diyos, kung hindi ka naniniwala, huwag ka tataas ng kamay mo. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang pinag-aaralan natin. Matagal na matagal na. Kuhanin ko nga yung aking mahiwagang pisara. Napakasarap sa Panginoon. Ano? Amen. Bless na bless. Bless na bless. Kaya pala tayo ay masaya. Ibig sabihin pala ng bless na bless. Masaya ano, Nay? Abay, pag pinagaling ka, masaya ka. Amen. Malusog ang katawan mo, masaya ka. Malinaw ang pag-iisip mo, wala kang rayuma, masaya ka. Ipagkain. May pagkain ka, kinakain na araw-araw, masaya ka. Napala lang ng iba, ang kasiyahan ay pera o salapi o yaman na material. Ang pinakamalaki palang yaman o biyaya, yung spiritual na mga bagay. Yes. Pero mo, nakakapagpuri tayo sa Panginoon. Nung nakarang linggo, habang nasusunog yung LA, tayo ay pakanta-kanta lang. Bless na bless. Diba? Habang bumabaha sa Laguna, kung saan-saan, tayo pakanta-kanta lang. Bless na bless. Nagkaroon ng COVID, pakanta-kanta tayo. Bless na bless. At tinan mo tayo, super blessed talaga tayo. Yes. Sino nawalan ng trabaho ng COVID? Wala. Yeah. Si PJC may pasok. Amen. Kahit na tayo may COVID, may pasok pa rin. Yeah. Ayun, may isang tumaas doon, nawalan ng trabaho. Walang ba? Nawalan ng trabaho. Hallelujah. Buksan natin ang Bible natin, salita ng Diyos. Lagi tayo dyan sa salita ng Diyos. Hindi tayo nandito para pag-usapan ng eleksyon, ideya ng tao, o anuman. Unang Korinto 4 verse 1. Yan, lang, nandito na si Kuya Soseng. Unang Korinto, lagi kong hinahati yan Lumang tipan, teka lang Kuya Soseng. Lumang tipan, yan, walang nagtuturo niyan konti lang, at saka bagong tipan. Yan, nandiyan tayo lagi para malinaw. Ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa dalawang bagay. Unang Korinto 4 verse 1. Yeah. Soseng. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Hallelujah! Ano sinabi? Katiwala, lingkod ni Kristo. Katiwala ng hiwaga ng Diyos. Lingkod ni Kristo at katiwala Ng mga Hiwaga. hiwaga. Yan, saan ba sa English ang hiwaga? Mystery. History. Misteryo. Yeah.
Yan. Ano ba ibig sabihin ng misteryo? No? Sino bang magaling dito sa... Tay, ano ibig sabihin ng misteryo o hiwaga? Hindi pa hayag sa lahat. Nanay! Pache, ano? Kasi yung mga salita na yan, mga luma na yan, kaya hindi na natin halos maunawaan yung mga salita sa Bible minsan, hindi natin maunawaan. Misteryo, hiwaga, depende yan. Pangungusap mo ginamit yan. Pero ang literal na kahulugan ng hiwaga o misteryo, ito ay mahirap ipaliwanag, mahirap itong maunawaan, ito ay nakatago. No, halimbawa ginamit natin sa pangungusap sa salita ng daigdig. Ang hiwaga ng pagkamatay ni Haring Damaso, no, ibig sabihin, namatay siya pero walang nakakalam bakit siya namatay. Bakit siya, baka siya sinaksak, inassassinate, murder, o ano man. Ang hiwaga ng pagyaman ni Rodrigo, no, kumari lang, yan ang mga pangungusap. Ibig sabihin, yung kanyang pagyaman, di natin malaman, baka yan may droga, baka may ibang negosyo yan, baka yan ng hold up. No, inilagal ko lang sa pangungusap dito to para lang maunawa natin itong topic natin. Ang hiwaga, maraming ibig sabihin. Pero sa Bible, may mga ibang, meron niyang partikular na ibig sabihin. No, sabi dito, siyempre, magre-research tayo bago tayo magtuturo, no? Sa mundong salita, ito'y isang bagay na mahirap o imposibleng may paliwanag at imposible din na maunawaan ba? Kasi nga walang nakakaalam. Isang nakatagong pangyayari o bagay na walang nakakaalam o nakakapagpaliwanag, misteryo. Ang halimbawa dyan na yun nga, mga ginamit kong mga pangusap. Ang hiwaga ng Isla Puting Bato, no? Ibig sabihin dyan sa salitang makamundo, hindi natin alam kung anong nangyayari doon. May mga illegal activities siguro doon. Yun ang pakahulugan niya sa makamundong pananalita. Kaya sa mga pelikula naman, ginagamit yan minsan, mystery of sa krimen. No? Nare-resolve yung mga puzzle, paano resolve yung mga krimen. Sa Bible naman, maraming ibig sabihin ng hiwaga. Ang isa sa hiwaga na nasa Bible ay ang hiwaga ng paglikha ng Diyos. Yes. Hiwaga. Binasa natin doon sa Genesis. Sa simula ay nilikha ng Diyos langit. Susunod, lupa. Yan. Diyan sa langit, diyan nilikha ang mga anghel. Sa lupa naman, nandyan lahat ng mga pagkain, lahat ng kailangan natin. Ang sumunod, ang nilikha ng Diyos, tao. O yan. Ano lang, para meron tayong susundan ulit. Ang tao, nilagyan ng Diyos ng Espiritu. Kaya tayo'y naging mga buhay na kaluluwa. Yan. Hiningahan ng Diyos ang tao. Na hindi ginawa ng Diyos sa mga hayop. Okay? At ang tao ay natukso nang sila'y kumain doon sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sila ay namatay. Hindi physical na namatay ha. Hindi rin physical. Kasi kuminsan pag binasa mo yung ang Bible kasi punong-puno yan ng misteryo. Kaya pag yan ay sinulat mo, akala mo yun na ngayon. Kaya sinabi, ang Bible yan pag iyong dinulang, makukuha mo dyan ang ginto. Yung revelation ng Diyos. Okay? Tayo'y, nung kumain, sila'y nadaya ng demonyo. Kumain sila doon sa puno. Ibig sabihin ng kumain, sila'y naniwala sa salita ng demonyo. Kumain, naniwala. At sila'y hindi physical na namatay. Umabot pa sila ng 900 years. Kung araw, 900 years. Sila'y nawalay. No? Yung salitang pagkamatay sa Bible ay pagkawalay sa Diyos. Alam niyo, ang Diyos, kapag yan ay lumika, hindi wala nang katapusan. Hindi na matatapos. Lumika yan ng daigdig. Nagsasarap na yan. Multiply yan, hindi matatapos yan. Ang tao, hindi na rin matatapos yan. Bakit?
Yung kaluluwa at espiritu niyan, pag namatay, halimbawa, ano pangalan mo, kuya? Si Kuya Renato. Ayan, kasama yan ni Father Damal. Anong pangalan mo? Kuya Turing. Pag namatay ang isang hindi Kristiyano, kumara hindi Kristiyano, yung kanyang espiritu at kaluluwa, no, yung tinatawag ng ating mga buhay na kaluluwa, hininga nagkaroon ng espiritu, muling nabalik nung si Kristo, kumara siya si Kristo, nangaral ako, no, ang pananampalataya, di ba, galing sa pakikinig ng mabuting balita, nangaral, si Kristo yung tagapagligtas, tinanggap si Kristo, nawala na ngayon si Kristo, nasa langit, nandoon na ulit, bumalik na ron. Si Kristo na naririto ay Espiritu, tinanggap si Kristo, ayan, nandiyan sa ngayon sa katawan ni sa loob, yung kanyang kaluluwa, Espiritu, katawan laman, Espiritu, nakipag-isa ang Espiritu mo kay Kristo. Tinanggap mo si Kristo. Pag ikaw ay namatay, meron kang Kristo. Ang kaluluwa mo at Espiritu, palikuli mo na kayong dalawa, kaluluwa at Espiritu kayong dalawa. Para malinaw. Ito yung kanyang katawang laman. Itong tatlong elemento na to, hindi natin nakikita ha. Wala tayong nakikita dyan. Ito yung kanyang Espiritu, ito yung kanyang kaluluwa, ito si Kristo. Tinanggap si Kristo, yung kanyang Espiritu, tsaka si Kristo, naging isa, nakipag-isa kay Kristo. Kaya sinasabi sa Bible, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Okay. Nawalay, naniwala sa demonyo, sabi ng demonyo, nakaw! Huwag ka maniwala sa Diyos. Dito to sinasabi niyan, ayaw ka lang na maging matalino. Pag ikaw ay naniwala sa akin, sabi ng demonyo, magiging katulad ka ng Diyos. Nadaya ang tao, sabi ng tao, maganda na maging katulad ng Diyos, nadaya. Nung ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya doon sa Genesis, sa Garden of Eden, ayaw na niya makipag-usap. Layo na siya, tatago na siya doon sa puno. At ang puno na kanyang pinagtataguan ay ang puno ng kasamaan, ng mabuti at masama kaalaman. Sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno. Ay, nabasa niyo na yun. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, mayroong buhay na walang hanggan. Namatay! Si brother, ano brother? Brother Rodel. Siyempre, ililibing namin muna. Hindi, pagkamatay mo, namatay, kunwari, namatay ka, upo, namatay ang katawan. Etong tatlong elemento na yan, saan pupunta yan? Sa langit, kung saan ginawa ang mga bagay. Paano ginawa ang lahat ng bagay? Salita lang, nagsasalita lang eh. Magkaroon ng liwanag, magkarasalita lang. Ang salita ay nagkatawang tao. At sabi sa Revelation, basang-basa sa dugo ang kanyang damit, ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Yan, yung si Kristo, tinawag siya salita ng Diyos. Iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay. At iisa lamang ang Panginoon, si Jesus, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Anong version ko? Ito yung sacrifice ko eh. Unang Korinto. Pinag-aaralan natin yan lahat ng mga nakarang araw eh. Okay, namatay. Itong Espiritu, kasama ng Espiritu ni Pastor Rodel, at yung kanyang kaluluwa, umalis. Saan nagpunta? Ito yung daan eh. Ito yung daan. Siya mangunguna papunta sa langit. Ito kunwari, doon ang langit. O sama. Kaluluwa, Espiritu. Ayan. Ito naman katawan niya. Ilibing natin. Lalagyan natin ng cross yan. No? Kung halimbawa ito eh si Kuya Turing, katawan ni Kuya Turing may cross yan. Lalagyan natin ng bulaklak yan. Mamaya-maya, lilibing na natin yan. Pupunta sa libingan, lilibing. Okay, balik na ulit kayo. Salamat. Para lang malunawan natin. Kasi, ang pananampalataya, hallelujah. Yun naman isa, kung hindi ka naman sumampalataya, meron din pupuntahan. Kunwari, ito naman si, pangalawa, Richard. Hindi naman ito sumampalataya kay Kristo, ha? Pero meron din niyang kaluluwa at espiritu. Nasaan kaluluwa at espiritu? Lingkod dalawa. Dito ay sa likod. Lahat ng tao may kaluluwa, may espiritu. Kaya nga sabi sa Genesis, hiningahan sila. Naging buhay ng kaluluwa. Nangaral si Roland. Richard!
Kristo ay binayaran ang iyong kasalanan. Sabi ni Richard, huwag ako naniniwala dyan. Kasalanan. Wala yan. Pag namatay ako, hindi wala na akong maramdaman. Namatay na yun! O, namatay. Kung kanyang kaluluwa at kataman, wala si Kristo ha, hindi niya tinanggap ha. Hindi naniwala sa mabuting balita, hindi naniwala sa Bible, hindi nagsisi. Patuloy sa kasalanan. Kaluluwa at espiritu, saan naman kayo pupunta? Daigdig ng patay. Isa ka naman, daigdig ng patay. Daigdig ng patay. Yan. Habang nandiyan ka sa daigdig ng patay, yung example ko kanina, yung napunta sa langit, nakikita niya, sinabi ng Panginoon si Lazaro at saka yung mayaman. Yung mayaman nandyan niya. Kumari yan yung mayaman si Richard. Si Richard, ang kanyang katawan, ay dilibingan din niya. Isa lang uwihan niya. Lagyan din natin ng krus yan. Mamamatay. Okay na. Ngayon, sa Bible, tayo yung naniniwala. Sino naniniwala si Kristo ang muling babalik? Okay. Hindi lahat kasi ng tao naniniwala dyan. Ang pwede lang maniwala dyan, kasi yan ay misteryo, ang pwede lang maniwala dyan, yung isang taong tumanggap kay Kristo. Kaya nga napunta sila sa daigdig ng patay kasi sabi doon, hindi sila naniwala sa Bible Pagbalik ni Kristo, yung dalawang patay na yan, halika, patay. Pareho kayo ng alibing ha, makatabi kayo sa libingan. Yung nasa daigdig ng patay, yung napunta roon sa langit, pagbalik ni Kristo, sa muling pagbabalik ni Kristo kasama ang lahat ng mga anghel. Maraming verse dyan. Kayong mga nabubuhay pa ay mayroong hiwaga na gusto kong malaman ninyo. Hindi kayo mauuna sa mga namatay na. Pagbalik ni Kristo sa isang tunog ng trompeta, bumalik na si Kristo. Sasalubong kayo kasama yung mga kaluluwa at espiritu. Bubuhayin muna yung patay na kasama ni Kristo. Bubuhay. Pangalan mo? Wait. Pangalan mo? Di ba nalaman niya ang Panginoon binuhay si Lazaro tinawag Lazaro. I believe, natatawagin. Rodel! Bubuhayin, bibigyan ng katawang din na mamamatay. Kasama ka doon, yung espiritu mo't katawan, sasama ka katulad ni Kristo na mayroon ding espiritu at katawan. Espiritu at katawan. Okay, nagkamali ako ng dapat may ibang espiritu katawan yung patay. Nagkaroon uli sila ng espiritu katawan. Katulad ni Jesus na mayroon ding katawan na tawag glorified na katawan. Alright? Okay. Muling nabuhay. Yung patay na wala kay Kristo, di mo na yung bubuhayin kasi ang kanyang kaluluwa at espiritu nandun sa daigdig na patay. Okay? Yang kaluluwa niya at espiritu niya, Pastor, saglit ka, example ko kayong dalawa ha. Kayong dalawa. Kunwari silang dalawa yung espiritu, dito. Andun kayo sa daigdig ng patay, kunwari ha. Yung espiritu, kaluluwa niya, hindi yan babalik. Hindi pa babalik yan, hindi pa. Pero si Kristo, sasalubungin pagkabuhay dito sa patay, nauna na siya sumalubong, ayun namang mga nabubuhay pa na sumasampalataya kay Kristo. No, hindi ko na sasabihin sa yung verse, napakaraming verse na. Pinag-uusapan natin dito, lahat nakasulat sa Bible. Hindi ka tang isip, pero ang tawag ng misteryo. Kasi mayroong paliwanag. Sige, ito, sige, ganito. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi sa inyo, tayo mga nabubuhay pa at natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Hallelujah. Sa araw na iyon, marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay kay Kristo na sumasampalataya ay bubuhayin muna. Ay bababa na sumisigaw at ang mga namatay na kay Kristo ay bubuhayin muna. Rudel! Pagkatapos tayo namang mga buhay pa. Pagkatapos tayo namang mga nabubuhay pa na sumasampalataya kay Kristo. At natitira ititipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. Hallelujah! Nasa alapa pa kami ha? Okay, 7 years. Upang salubungin ng Panginoon sa ipapawid. Ang Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, magkakapiling natin siya magpatuloy
magpakailanman. Hallelujah. Makakapiling natin si Kristo magpakailan pa man. Yes. Sabi nga sa Bible, meron pang 1,000 years mamamahala sa daigdig. So hindi nakakandidato si Kuya Edwin ng kapitan. Mamamahala tayo sa daigdig. Ano? Napakalaking hiwaga na hindi mo kayang unawain kung wala si Kristo. Yes. Okay, ito naman patay na wala kay Kristo, haharap kay Kristo rin yan sa araw. Sa tinatawag na Great White Throne Judgment. Sinanay pa sa ulat yan. At ikaw ay huhukuman. Ang paghuhukom ni Kristo, yan ay separation pa rin na pangwalang hanggan na pagkawalay. Yeah. Hindi ka mawawala, andyan ka pa rin nag-exist, kaya lang hindi mo kasama ang Diyos. Yun ang sinasabing kamatayan sa Bible. May dalawang uri ng kamatayan, isa pagkamatay physical, dalawa spiritual, pagkawalay. Haharap muli kay Kristo, Great White Throne Judgment. Kung wari ako si Kristo ha, haharap muli. At ikaw ay huhukuman. Ikaw ay tatapon sa dagat-dagatang apoy. Kung ikaw man ay nasa Hades, o kung ano man tawag mo ron, ay tatapon ang Hades sa dagat-dagatang apoy. Yeah. Nasa verse lahat yan, nasa Bible, hindi latang isip. Yun, dito. Basahin mo, may sasay? Dito sa Pahayag 21. Ayan, okay. Oo. Subalit para sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam na bagay, Sa mga taksil, mga duwag, gumagawa ng kasamaan, mga kasuklam-suklam na bagay, mamamatay tao, mamamatay tao, nakikiapid, nakikiapid, mga mangkukulam, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. at sa lahat ng mga sinungaling. Ang mga bahagi nila ay Hold. ang magiging bahagi nila ay Kami, ganun din, kasali rin kami dyan. Ang pagkakaiba sa amin, kami pinatawad, binayaran. Sino nagbayad sa aming mga kasalanan? Si Kristo na tinanggap namin. Pero itong isa hindi sumampalataya, hindi napatawad kasi libre na nga yung pag-ibig na nga ng Diyos. John 3:16, pag-ibig, minahal ng sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya, tumanggap, manalig, ay patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi sumampalataya, inabot ng kamatayan. Yeah. Yun ang masama. Inabot siya ng kamatayan, maaaring sinasabi nito, hindi pa naman ako mamatay. Taka na ako susunod kay Kristo. Maraming ganyan ang katuwiran. Ang masama, hindi niya alam kung kailan yung oras ng kanyang kamatayan. Yun ang masama kasi alam naman natin lahat tayo mamamatay, walang excuse. Hindi natin pwedeng, ay mauna si nanay, mauna si tatay, mauna si... Hindi natin alam, bukas wala tayo. Ang dami natin kasama rito, kinabukasan din na natin makita. Yes. Bata pa eh. Inabot ng kamatayan, hindi naniwala sa salita ng Diyos, hindi nagsisi. Kasi ang kapatawaran ay kapag ikaw ay nagsisi at tumanggap ka kay Kristo. At ang ibig sabihin ng pagsisisi, tumalikod sa kasalanan. Hindi yung kung tinanggap niya si Kristo, patuloy pa rin namumuhay sa kasamaan. Yes. Hindi nagsisi. So hindi siya napatawad, hindi nabigyan ng pardon. Yeah. Hindi nabayaran ng kasalanan. Ang judgment time mo, pagharap mo kay Kristo, si Kristo yung huwes eh. Yes. Eh kung si Kristo yung judge, eh tayo pinatawad ni Kristo, sino ang atol sa atin? Sabi ng Bible, tayo inilipat na mula kamatayan patungo sa buhay. Okay na, may naunawaan tayo? Okay. Okay. Hallelujah. God is good. Ang pananampalataya ay napakaraming bagay na ipapaunawa sa atin. Basahin natin. Unang Juan 5:20. Yeah. Unang Juan 5:20. Naparito na si Jesus, ang anak ng Diyos. Bakit siya naparito? Upang tayo'y bigyan ng pangunawa, understanding. Okay. Yung pangunawa, yung understanding, yan ang magbibigay sa iyo ng kaunawaan sa mga misteryo at mga hiwaga na ipinagkaloob sa mga lingkod ni Kristo. Ay, ano sabi doon sa una natin binasa? Kaya sa atin, yung unang verse natin?
Yung unang-unang verse natin binasa kanina. Unang Korinto 4:1, kami ay mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga misteryo, diwaga. Sila Pablo, mga apostol ni Kristo, hindi yan nagtuturo ng mga nakalibro ng mga doktrina ng mga reliyon eh. Ang tinuturo dyan at pinapaliwanag nila, mga misteryo. Misteryo ng pagka-Diyos ni Kristo, misteryo ng paglikha, misteryo ng isang birhen na nanganak, misteryo ng pagkamatay na 3 araw ng patay, misteryo ng paglakad sa tubig, misteryo ng pagsaway sa bagyo, misteryo ng pagbuhay sa patay, misteryo ng pagpapagaling sa may ketong, bulag, pipi, bingi, may ketong. Punong-puno ng misteryo yung Bible na yan, hindi mo yan maunawaan kung wala sa iyo si Kristo. Paano mo lang maunawaan yan? Unang hakbang, kailangan mong tanggapin si Kristo. Magsisi sa ating mga kasalanan, tatanggapin si Kristo. Diyan mula nang maiunawaan. Bibigyan ka ni Kristo ng understanding pang-unawa. Lagi kong sinasabi, iba yung karunungan galing sa daigdig, iba yung knowledge galing sa daigdig, meron ding knowledge o kaalaman sa Diyos, knowledge o kaalaman galing sa daigdig, karunungan galing sa daigdig, karunungan galing sa diablo, makasarili, at karunungan galing sa Diyos. At ngayon naman, tayo'y naririto sa kaunawaan, understanding na galing sa Diyos. May naunawaan kaya? Okay. Kaya maraming tao di magkaintindihan. Kasi yung mga nandun sa religion lang, yung kanila lamang doktrina ng sekta ng religion nila, ang tawag Blue Book doktrina, pag nandun ka, hindi ka makakaunawa ng mga misteryo kasi nakakulong ka doon sa libro. Ang Diyos hindi mo maikukulong sa libro. Sobrang lawak. At ang sobrang lawak na yan, puro misteryo yan. Mystery, hiwaga. Hindi may papaliwanag. Hindi may papaliwanag yung sekta ng iglesia ni Iglesia ni Bishop, Iglesia ni Bati, ni Robin, hindi mo papaliwanag kasi ang banal, lalo na pag dumating ka sa banal na espiritu, ay wala na yan. Misteryo, mystic. Hindi mo ipapaliwanag ng salita lang. Pag wala si Kristo, ang maunawaan mo lang, mga may paliwanag ng mga bagay. Naaaral nga nila sa UP yan eh. Yung teorya ng paglikha, evolution, meron silang teorya dyan. May scientific pangalan sila dyan eh. Yung buto, isubo mo lang sa makina nila yan. Alam nila kung ilang milyon-milyon taon yan. No, meron teorya. Ang unggoy, nagiging tao. Kaya pala si Nanay Pachi, medyo Nanay Pachi medyo kamukha na. Sabi ko, kung totoo lang inyong teorya na nagkakaroon ng evolution at ang unggoy ay naging tao, dapat wala na unggoy. Kasi nag-evolve na eh. Hindi nila kayang unawain ang mga misteryo galing sa Diyos. Bakit? Basahin mo Kuya Sosing yung ating binasa. Yung ating verse. 1 John 5:20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang... Hallelujah! Hold, Kuya Sosing. Yeah. Ang unang ibinigay sa atin ni Kristo, ng anak ng Diyos, understanding, pangunawa. Iba yan sa salitang pangunawa na nauunawaan ng mga taong nag-aaral sa school, sa elementary, sa high school, sa college. Oh, ang galing nitong umunawa. Iba yun, iba. Understanding yan sa mga misteryo, hiwaga. Amen! Paano mo, Nanay Pachi, may papaliwanag yung isang birhen ng anak. Sige nga, mayroon ba yung scientific astrorogation? Ano ba? May astrorogation pala si Nanay Pachi. Birhen ng anak. O nga naman. Bakit nung panahon ba ng pinanganak ang Panginoon, meron na ba astrorogation? Meron scientific. Pero wala pa yung salita na yan nung ang Panginoon ay pinanganak. Alright. Okay, pero paliwanag si Nanay Pachi. Paano naman nung ang Panginoon ay muling nabuhay after 3 days? Tawag tayo ng sepulturero. Doktor, ano naman ang terminology doon? Wala. Ano sinakyan? Meron bang jet noon? Wala rin. Mabalik pa nga eh. Alright. Ay ngayon, meron na nga palang nanganganak ng birin eh, yung nilalagay sa sa tiyan. Ini-injection.
Okay. Pero nung panahon na yon, 2,000 years ago, wala yan. Wala pa nga computer, wala pa. Ngayon lamang itong panahon na itong huling panahon, sabi ng Bible, ibubuhos ko ang karunungan sa lahat ng maraming tao. Kaya ngayon, nakakarating na ng buwan ng... Pag may pera ka, makapamasyal ka sa Mars. Sa buwan. Ito totoo. May pera ka, babayad ka. Babayad ka kay Elon Musk. Kung ilang $1 million, pasyal mo sa buwan. Pasyal ka lang, papasyal. Nakarating na sa ibang planeta. 2,000 years ago, pwede. Hindi natin alam pa paano. Okay. Dahil kay Kristo, according sa unang Juan 5:20, naparito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa. Tuloy mo pa kayo sa atin. Binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Upang makilala natin ang tunay na Diyos. Okay, hold ha. Kung walang pangunawa, hindi natin makikilala ang Diyos o ang tinatawag na tunay na Diyos. Kasi maraming tao ngayon naniniwala na may Diyos at sila raw ang tunay na Diyos. Kanya-kanya silang tunay na Diyos eh. Sabi ni Bishop, pag hindi ka namin kasali, hindi ka ligtas kasi nasa amin ang tunay na Diyos. Sabi naman ni Monsignor, pag wala ka sa amin, hindi rin kayo ligtas. Kami lang ang ligtas. Ayun pala, yung pera lang ang gusto nila ligtas. Okay. Tuloy mo kayo sa tayo. At tayo'y nasa tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Yeso Kristo. Sa kaniyang anak Na si Yeso Kristo. Yesu Kristo. Anak ko po. Ay pagka yung nandyan si Nanay Pati, ang Diyos na tatlo. Diyan ay sa apat. Meron niyang Diyos Ama. Meron niyang Diyos Ina. meron pa yung Diyos Espiritu Santo, Diyos Anak. Abay di apat na pala Diyos mo. Magtatalo-talo yan. Kung saan narong sekta yan, magtatalo-talo yan mga yan. Bakit? Ang pinagtatalunan yan yung kanilang libro na nakasulat. Kapag ikaw, binigyan ka ng Panginoon ng pangunawa, lahat ng doktrina, mauunawaan mo. Hindi ka kailangan magpagtalo. Bakit? Yung pangunawa, ibibigay sa iyo ni Kristo. Tuloy mo pa kayo sa tayo. Yan. At binigyan niya tayo pangunawa. Tayo na sa tunay na Diyos, sa kanyang anak na si Yeso Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyosa. Dadami ang ating pag-usapan. Hindi lang. Natutunan ba tayo? Okay. Sino nagbibigay ng pangunawa o understanding? Ang Diyos lang. Sa paanong paraan? Mystical. Mystic. No? Yung theology. Nagkaroon si Nanay Pachi sa eskwela ng mga panagin no? Ang mga salita at tinuturo niya, mga Hebrew, mga Greek. Ay pagpunta ka naman sa eskwela ni Santo Papa, abay iba naman dito. Abay, Deus, Dominus, Latin yan. Hindi ka ubra dyan. Okay? Kasi, kaya pinag-uusapan yan, pag wala si Kristo sa'yo, yan ay komplikado sa isip mo, magko-complicate sa'yo yung Bible. Bakit? Hindi mo maunawaan, understanding. Bakit? Kasi nung nakarang linggo, pinag-uusapan natin, isa lamang ang Diyos, ang Ama. Ngayon, merong Diyos ulit tayong pinag-uusapan. Tunay na Diyos, si Kristo. Hindi mo yan may pakikipagdebate doon sa ating topic nung nakarang linggo kasi mahirap ipaliwanag. Kaya nga ang meaning ng mystery, mahirap ipaliwanag. Mahirap ipaliwanag. Doon sa mga wala si Kristo, ha? Pero kapag nasa iyo si Kristo, pwede mong ipaliwanag. Paanong paraan? Salita ng Diyos. Word of God. Ang salita ng Diyos ay napakatalas. Doble ang talim. Nakakapasok ito at nakakapaghiwalay sa kaluluwa at sa espiritu. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin malalaman na si tatay mayroon palang kaluluwa at espiritu. Hindi natin malalaman. Pero dahil may salita ng Diyos na nagpapaliwanag, nahihiwalay. Ang espiritu ng Diyos, ang espiritu ng tao, ang kaluluwa ng tao, ang katawan ng tao, misteryo.
Bakit? Paano mo may papaliwanag yung kaluluwa? Kaya nga hindi naniniwala yung mga marunong sa kaluluwa eh. Sa spirito, hindi sila naniniwala kasi wala yung scientific na paliwanag. Kahit patanungin natin si Dr. Pachi, na merong doctorate degree. Pumunta ka sa UP, wala mong papaliwanag sa'yo. Professor, ano po ba ang scientific explanation ng kaluluwa ng tao at espiritu? Wala silang paliwanag yan. Hindi nila kayang ipaliwanag yan. Yung mind, yung isip, hindi pa yan nag-discover ng science. Sangkamukal na billions na mga electrical yan, hindi nila kayang i-master. Bakit? Ang pag-iisip ay bahagi ng kaluluwa. Kaya nga yung nakarating doon sa daigdig ng patay, nandoon na sa daigdig ng patay, alam pa niya, meron siyang kapatid. Na naiwan dito kasi nakikipagtalo siya sa nandun sa langit eh. Amang Abraham, pabalikin mo ako. Meron pa ako mga kapatid. Ayaw kong mapunta sila rito sa daigdig ng pagdurusa. Nagdurusa. Mainit sa apoy na ito, may pakiramdam. No, Nanay Pachi, may senses ano? Sabi nga ni Nanay Pachi, paano ba pagpatay na yung katawan mo, makakaramdam pa ba yan? Aba, iba yung pakiramdam, iba yung senses ng kaluluwa. Iba sa physical senses. Hallelujah. At si Nanay Pachi, nag-aaral doctorate degree. Alam, medyo butik nang lumampas si Nanay Pachi sa langit eh. Pinigil ko lang eh, lalampas eh. Hallelujah. Nasaan na ba tayo? Hebreo 11:3. Hebreo 11:3. Dahil sa pananampalataya, Naunawaan natin okay. na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan. Dahil sa pananampalataya ay nauunawaan natin Amen. na ang sanlibutan ay nilikha ng Diyos Sa pamamagitan sa pamamagitan ng kanyang salita. ng salita lamang. O, yan, babalik na naman tayo sa Genesis dyan. No? Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng hayop, hindi yan may papaliwanag sa science, pero dahil sa pananampalataya, paano ba tayo sumampalataya? Nung tayo'y makarinig. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig tungkol kay Kristo. Walang makakarinig kung walang isusugo ang Diyos. Walang sasampalataya kung hindi niya narinig ang mabuting balita kay Kristo. Okay, may pananampalatayang mali. No? Kasi lahat ng tao, tanongin mo, may pananampalataya yan eh. At ang tinutukoy nila pananampalataya, yung sekta ng kanilang ginalalaga religion. Kami kami mananampalataya, kami Trinity, mananampalataya, kami kung ano-ano. Pati yung mga tawag dito, yung mga manggagamot, mga albularyo, tawag nila sarili nila, mananampalataya. Pero tanongin mo si Kristo, hindi nila kilala. Ang tamang pananampalataya kapag ikaw ay nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Kapag ikaw narinig mo ang mabuting balita tungkol kay Kristo, tinanggap mo si Kristo, ikaw ay nagsisi, ang tawag sa iyo mananampalataya. At kapag ikaw ay isang mananampalataya, dyan mo lamang maunawa ng mga misteryo. Yes. Ulitin mo nga kay Sosen. Dahil sa pananampalataya, mananampalataya ka tayo. O di mo yan, naunawaan mo na, paano nilikha ang daigdig, ano? Salita lang. At ang salita ay nagkatawang tao at siya nanirahan sa piling natin. Yes. Ang pangalan niya Jesus. Subalit ang kanyang mga nilikha, hindi siya nakilala. Kaya marami yung tumanggap kay Kristo kasi hindi siya nakilala. Subalit ang lahat ng tumanggap na nalik kay Kristo ay pinagkalooban na maging anak ng Diyos at sila ngay naging mga anak ng Diyos. Pag sumampalataya ka, ang tawag sa'yo anak ng Diyos, bibigyan kanila ng pangunawa tungkol sa Diyos at sa mga ginawa at ginagawa pa ng Diyos. Tuloy mo pa kayo sa akin. Dahil sa pananampalataya, Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa hindi nakikita. hallelujah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. O di ngayon, naunawaan. Siguro, ng mga nakaraang linggo, naunawaan na natin. Paano nilikha ang lahat ng bagay na nakikita ngayon. Pero paliwanag mo paano.
Paliwanag. Pero naunawaan. Hiwaga, misteryo. Mahirap paliwanag. Pero sa salita ng Diyos, ay papaliwanag eh. Basahin pa natin. Roma 10:17. Yeah. Yes, mabilis lang. Kaya, Umpisa mo sa 14. Umpisa sa 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sumasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya pinadala o sinugo tulad ng nasusulat? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hallelujah. Okay, malinaw na, ano? Paano natin naunawaan ngayon ang tungkol sa paglikha? Dahil sa pananampalataya. Sinong lumikha? Ang Diyos. Paanong paraan? Pamamagitan ni Kristo. Nahihimay, ano? Ilan ang Diyos? Isa lang, sabi ni Jesus, ang Ama, siyang lumikha ng lahat ng bagay. At isa rin lamang ang Panginoon. Kaya sa pakibasa mo? Isa rin lang. Nahihimay, ano? 1 Corinthians 8:6. Sige, go. Subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. At tayo nabubuhay. Hold. Subalit para sa atin. Anong verse yan? Anong ano yan? 1 Corinthians 8. Korinto. Ang nagsasalita dyan? Si Pablo. Anong sabi daw sa una natin binasa? Si Pablo at ang katulad niyang mga lingkod ng bagong tipan ay katiwala ng mga misteryo. Yes. Mystery. Kaya si Pablo hindi yan nagtuturo ng doktrina ng religion niya. Ang tinuturo niyan mga misteryo. At ang nakakaunawa lang ng kanyang tinuturo, mga mananampalataya ni Kristo. Kapag yan ay nakakulong na sa religion, hindi niya maunawaan yung karamihan sa Bible. Maunawaan lang niya yung mga sulat sa kanyang doktrina. Ay nako, sa doktrina ni Nanay Pachi, ang Diyos namin eh, tatlo. Totoo yan, maraming iba-iba yan. Kahapon nga, meron akong inatinan eh. Ang Diyos nila, isa lang. Eh kakasali, kasal. Oh. Iba-iba yan, bawat sekta. May Diyos anak, may Diyos ina yan, Nanay Pachi. Eh, totoo naman yun eh. Dinadasalan nga nila, aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Totoo, hindi ko inaano yung religion ha, totoo yan. Sapagkat yun ang kanilang blue book. Sinulat yan ng marurunong mga may doctorate degree. Nilagay sa libro ang Diyos. Pag ang Diyos ay umalis sa kanilang libro, hindi sila naniniwala. Kasi ang Bible kasi hindi mo yan maililibro ng panibagong libro. Misteryo, hindi mo yan maikukulong, mahirap nga yung paliwanag eh, yung pakayang isulat mo. Mahirap paliwanag, mahirap din maunawaan kung wala si Kristo. Tuloy mo kayo sa atin. At tayo nabubuhay para sa Kanya, iisa ang Panginoon. Para sa atin, isa lamang ang Diyos, ang Ama, at tayo nabubuhay para sa Kanya. At Isa lamang ang Panginoon. ang Panginoon. Si Jesucristo. Si Jesus. At sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, salita. Sa pamagitan din At niya sa pamamagitan din niya ay nabubuhay nabubuhay tayo. In Him, we live. Sa pamamagitan, siya ang nag-iingat sa atin. Si Nanay Pachi lang ang nag-iingat sa kanya sarili. Ang Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kaligtasan ng walang bayad. Libre. We saved by grace through faith. So that no one could boast. Kasi kung akong nagdala sa akin sa langit, pagdating ko sa langit, ako po ay nagpunta rito mag-isa. Walang makakapagmalaki. Walang bayad. Libre. Ito na mo, manalangin tayo sa may sakit. Walang bayad. Libre. Pero merong mangyayari sa'yo. Makakatipid ka ng pera. O si nanay nga, wala na yung cancer ko. Amen? Hallelujah. Okay. John 4:24. Yan. Yan tayo ngayon. Time na, Ross. Sana mga time na? Meron pa? Alright, go. Yan. Wala na. At 24, babasahin ko na lang ito. Sige. Susunod ulit. Ang Diyos ay Espiritu.
Hallelujah. At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Anong sabi sa baptipan? Espiritu ang Diyos. Eh sa Genesis naman sinabi rin eh. Oh, ang Espiritu. At ang Espiritu ng Diyos. Meron na nagagalit sa akin dyan eh. Naman, hindi ko pa nakikita yung tatlong Diyos dyan sa Genesis. Sabi ko lang ako makita. Eh kasi tinudot-dot na sa akin yung kanyang ano eh, yung doktrina niya na mayroong Diyos na apat. Sabi ko lang ako makita eh. Talagang may Espiritu lang sinabi. Genesis chapter 1. Ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, ang Panginoon nung hindi pa nagkakatawang tao, Espiritu. Yes. Hindi applicable yung bilang. Yeah. Kasi hindi nakikita. Hindi pwedeng gawing dalawa, hindi pwedeng maging tatlo. Kaya pag nakipag-isa kay Kristo, kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, hindi dalawa espiritu mo, isa na lang. Yung dating espiritu mong patay na hindi gumagana na nangyari doon pa sa Genesis, pagbagsak na kasalanan ng mga tao, magkakaroon uli ng buhay, ito-connect. Pero nandiyan pa rin ang espiritu. Kahit wala si Kristo, nandiyan pa rin. Kapag nakarinig ka ng mabuting balita, galing sa salita ng Diyos, yung espiritu na yan, magre-react yan. Kaya kahit demonyo, nakikinig ka ng salita ng Diyos, naniniwala yan sa salita ng Diyos eh. Nanginginig pa nga yan eh. Pag tinanggap mo si Kristo, yung espiritu, siguro naman doon sa ating mga binasang verse, napakaluminaw ng ating pinag-uusapan, ano? Mga misteryong ipinapahayag ni Kristo. Kasi ang banal na espiritu, yan ang nagpapahayag ng mga hiwaga tungkol sa Diyos. May nakatawaan ba tayo ngayong umaga? Amen! Talon tayo tayo. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan at O Diyos na mabuti, sinasamba ka po namin ngayong umaga. Muli mo pong gamitin ang mga salapin ito para tumulong magmahal sa aming kapwa. Marami pong salamat, Ama. Ngayong umaga kami ay nakakasamba na nakapagpuli sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo po dinata ng lahat ng pagkakas ito ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, ang Panginoon. Amen. Amen. Amen.